Hey guys, welcome sa ating channel. Kumusta na yung GTOR T1 natin after nung may mga nangyaring issue? Last time, pina-check natin ito yung ginawa nila. Nung in-scan yung sasakyan, walang nakitang fault or error code dun sa mga issue na sinabi ko sa nila. Yung sudden drop, yung ayaw gumana yung shifter sa drive, ayaw gumana yung window button, at yung lane departure assist. Wala silang makitang code or wala silang makitang error code nung in-scan nila yung sasakyan. So, ang ginawa nila, yung BMS, may nakalagay dun sa report nila, rewrite VIN at BMS. Tapos rewrite VIN at HEB. Tapos yung pangatlo nilang ginawa, nireset nila yung low voltage battery. Yung 12 volt battery, nireset nila. Yun lang yung ginawa nila. Wala na silang ibang kinalikot pa. Bakit sila nag-reset ng VIN? Bakit sila nag-reset ng VIN sa BMS? Eh, hindi naman sila nagpalit ng battery. Kasi magre-reset ka, ang alam ko, magre-reset ka ng VIN ng BMS. Halimbawa, kapag nagpalit ka ng bagong battery. Kasi hindi na siya kilala doon sa ECU mo. Kaya kailangan mong i-rewrite. Kailangan kang mag-rewrite ng VIN para makilala siya doon sa ECU mo na. Bago na yung battery ko. Ito na yung parameters ng battery ko ngayon. Kaso lang wala namang ginawang ganun eh. Hindi sila nagpalit ng battery. Kaya nagtataka ako bakit yun ang ginawa nila. Tapos nire-write din nila yung VIN ng HEB. Siguro tandem yun, kapag nagre-write ka ng BMS, magre-write ka rin ng HEB. Ang masama doon, di ko pa siya na-try i-charge simula nung pinatingnan namin. Kasi magiging cause nun, halimbawa, pwede siyang hindi na mag-charge, mag-i-error kapag mali yung bin na nailagay niya doon. Sa tingin ko, yung kasang pinagdalan ko ng sasakyan, hindi pa sila naka-encounter ng ganong issue doon sa T1. Kasi kung tutuusin, mga ilang buwan pa lang yung T1, 4 months simula nung inintroduce nila sa Philippine market. So baka wala pa silang experience doon sa issue na yon, kaya yung ginawa lang nila, rewrite lang. Kumbaga pag nag-rewrite ka, nag-introduce ka ng bago na ito na yung bagong parameters ng battery ko para mag-communicate yung ECU tsaka yung BMS. Tapos yun lang, wala na silang iba. Tapos sinuggest ko pa nga sa kanila, baka pwede nyong i-recalibrate yung BMS. Wala, hindi nila ginawa. Kasi sa tingin ko, kaya siya nagvo-voltage, nagsa-sudden drop. Kasi yung BMS, kapag nasa 32% na siya, nade-detect niya na kailangan na niyang i-charge yung battery. Yung settings nung sasakyan, china-charge lang yung battery kapag 14%. So, i-adjust ni BMS yun na 14% na siya kasi nagcha-charge na siya. Parang ganon nangyari. Nade-detect nung ECU na 14% na yung battery. Pero ang totoo, 32% pa. Kaya inutusan na si BMS na 14% ka na. Kasi nagmandar na yung makina, china-charge na yung battery. Parang ganon nangyari. Kaya kailangan i-recalibrate yung BMS. Kaso lang mukhang wala silang idea mag-recalibrate or di pa nila na-encounter yung
gano'n. Sana, tapos ang sabi, oobserbahan ulit kung bumalik. Kaso lang lumalabas lang yung issue kasi kapag nasa range nung 30 to 40% yung battery. So, ngayon yung sasakyan nasa 60% na siya. So, by Friday na siguro nasa 30% siya. So, by Friday pa namin maobserbahan kung babalik yung gano'ng issue. Tapos yung issue nung shifter naman, so far hindi na siya bumalik, wala nang nangyari ulit. Pati yung dito sa power window, hindi na rin siya bumalik. Ni-recreate ko nung nakaraan, binaba ko lahat ng window, tapos pinatay ko yung makina, pinatay ko yung sasakyan, tapos pinaandar ko yung sasakyan, in-up ko yung lahat ng window, gumana siya. Kasi nung nakaraan kasi, nakababa lahat ng window, pero hindi siya gumana nung in-on ulit yung sasakyan. So sana hindi na siya lumabas. Tapos yung ginawa ko lang tawag dito, yung ginawa ko dun sa lane departure assist, ang ginawa ko, in-off ko na muna. Actually puwede ko siyang i-adjust dun sa yung sensitivity niya, pero ginawa ko in-off ko muna kasi hindi naman siya gano'n kagamit. Kasi hindi naman nagha-highway. So, okey lang na naka-off. Kasi yun din ano yun, delikado yun. Like for example, kapag nasa highway ka, nakikipagbuno ka dun sa manibela kasi pinipigilan nung system mo yung manibela. Siyempre magugulat ka nun, kakabigin mo rin siya pabalik kaya delikado siya. Kaya yun. Tapos tinext kami nung isang kasa kung kailan daw kami magpapa-schedule nung software update. Nagdadalawang isip kaming magpa-software update kasi nung pinuntahan naming kasa, yung una naming pinuntahang kasa, chineck nila yung sasakyan namin, yung serial number nung sasakyan or anumang identification ng sasakyan ang tiningnan nila. Sabi nila hindi kasama yung unit namin dun for update. So baka mamaya 'pag pina-update namin yung software, magloko. Wala naman siyang issue dun sa charging, iba yung issue niya. Kaya pinag-iisipan namin. Yun guys, tingnan natin kung anong mangyari. Kasi medyo pinag-isipan ko talaga dun ng ano, medyo delikado yung charging niya, yung biglang baba nung battery. Okay guys, update ko ulit kayo kapag may ganung issue ulit. Sana wala na, sana lang. Kasi brand new yung sasakyan, 3 months pa lang. Ang hirap. First time namin na brand new yung sasakyan tapos nagkaroon ng issue. Okay guys, thank you for watching.